Ang Pilipinas ang may pinakamababang paggasta sa edukasyon sa buong Asya. Dahil dito patuloy na hinihiling ng Civil Society Network for Education Reforms na dagdagan ng pamahalaan ng pondo para sa edukasyon na lubos na makatutulong para sa mas maraming mahihirap. Si George Bandola sa detalye. Sa buong Asya, pinakamababa pa rin daw ang paggasta sa edukasyon sa Pilipinas. Ayon sa mga education reform advocates, nasa 2.5% lamang ng gross domestic product ng bansa ang karaniwang nailalaang education budget kumpara sa rekomendasyon ng United Nations na dapat ay gawing 6% ng GDP ang education budget. Ayon sa Civil Society Network for Education Reforms o ENET Philippines, bagamat patuloy namang itinataas ang pondo ng edukasyon taon-taon, nananatili pa rin itong mababa kung ikukumpara sa mga dapat na tinutugunan. I-priority yung mga mas nangangailangan, yung pong binabanggit natin kanina mula sa sektor ng indigenous peoples, persons with disability, Muslims, saka out-of-school youth and children. Alinsunod sa 1987 Constitution, dapat na paglaanan ng pinakamalaking budget ng edukasyon sa bansa. Nitong 2016, nakakuha ang DepEd ng 440 billion pesos, mas mataas kaysa sa 367.1 billion pesos noong nakarang taon. Subalit tila hindi sapat ito ayon sa mga civil society. Ang voucher program ang makikinabang nito sa base sa unang implementasyon nito ay tinatawag natin na well-off families, may kakayanan magbayad ng additional charge ng private school. Isa ang natitiyak namin, non-negotiable, no, yung teachers' welfare. Hiniling ng mga sektor na gawing permanente ng Administrasyong Duterte ang mga reforma at mabigyan ng halaga ang mga programang mas higit na makakatulong sa maraming mahihirap, tulad ng mga programa sa Alternative Learning System, Indigenous Peoples Education, Madrasa Education at Education Program para sa mga may kapansanan na bahagya lamang natugunan noong mga nakaraan. Patuloy din daw hihilingin ng mga grupo ang dagdag na pondo sa edukasyon na aangkop sa tunay na kalagayan ng mga mahihirap at hindi umaasa sa mga subsidiya para sa mga lilipat ng pribadong eskwelahan. Sa kabila nito, buo naman ang tiwala ng grupo kay Secretary Leonor Briones na isang finance manager. Nakikisa kami doon sa policy pronouncement ni Secretary Briones na hindi lamang doblehin kundi ibigay yung nararapat na pondo sa mga napag-iwanan. Bago pa man siya umupo, no, sa Department of Education as our secretary, kasama na namin siya, no, even sa kalsada, no. So ang tingin namin ang yung ALE ay merong mataas na integrity, no, may malawak na karanasan, no, merong wisdom, no, at malawak yung kanyang kaalaman, ano. Humihiling naman si Briones ng kabuuang 550 billion pesos para sa edukasyon sa susunod na taon. Napapanahon daw ang budget at direktang matutugunan nito ang tunay na hangarin ng Duterte administration sa pagpapaunlad ng edukasyon. Para sa PTV News, George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.